Tayo dumulog sa mga salita ng ating Panginoon. At I want to read from the book of Ephesians chapter 1, starting from verse 15 up to verse 20. Sabi dito ng book of Ephesians 1:15, "For this reason, I too, having heard of the faith in the Lord Jesus, which exists among you and your love for all the saints, do not cease giving thanks for you while making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of His glory, of His inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places." Praise God. Panginoon, mag-bless sa mga salita ng Diyos. Tayo magsabi, amen muli. Amen. Purihin ng Diyos, mga kaupo tayo. Praise God. Purihin ng Diyos. Tayo ba'y masaya, mga kapatid? Salamat sa unang bahagi ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan about the bread of life. At alam nyo, nakikita natin even in the Old Testament, ay makikita natin kung paano ang Diyos ay He just want to involve Himself. Gustong involve ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga anak. At kung inyong mapapansin, ay nais na in-involve na ating Panginoon ang Panginoon ng kanyang ilabas ang bayan ng Israel sa Egypt. At sa commandment ng ating Panginoon, on the fourth commandment, sa 10 commandments, ay binigyan niya ng isang pahayag at sinabi niya, ingatan ninyo o ipangilin ninyo ang araw ng Sabat. Dahilan sa ikapitong araw, sa loob ng 6 na araw, ang Diyos ay naglikha, at sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. So may kita natin na kahit man sa kanilang mga araw ng kanilang buhay, ay gusto ng Panginoon na siya'y alalahanin. Diba? Siya ay maalala. So, gayon din naman, kahit man sa panahon ng New Testament, ay gusto ng ating Panginoon na siya ay lubos na ma-involve sa buhay ng bawat isa at maging hindi lamang siya part, kundi siya talaga ang buhay ng bawat isa. Alam niyo kung gaano kahalaga yung tinapay, well, tayong mga Pilipino, hindi tayo masyadong nagbibigay ng pansin sa tinapay, pero according to sa pinahayag kanina, ay ang Israel ay ito talaga ang kanilang buhay. Ito yung kanilang pagkain at necessity talaga para sa kanila ang tinatawag na tinapay. In fact, ang ating Panginoon ay ilabas ang Israel mula sa Egypt, ay mula from, sabihin natin, nang sila ay ilabas ng Panginoon, ay mula ng panahong yun, ang Diyos ay nagpaulan ng mana galing sa sangkalangitan. At yung manang yun ay naging kanilang daily bread for 40 years. Kasi yung manang yun ay naging part ng kanilang buhay. From day to day, ay nangunguha sila ng mana at kanilang iniipon at kanilang binebake at sa ibang paraan ay kanilang ginagawa. At yun yung kanilang pagkain na nag-sustain sa kanila.
Can you imagine mga kapatid na ang naging daily bread nila ay yung manna na kinain nila for 40 years at lahat ng nutrients, vitamins na kailangan ng katawan na nabanggit nga kanina ay kayang suplayan ng manang yon. Diba? At gayon din naman ang ating Panginoon ay pinakita niya na siya ang ating tinapay ng buhay. At siya ang at pinakita niya na sa isang bahagi na ang tao ay hindi lamang siya pwedeng mabuhay sa literal na tinapay, kundi ang kanyang mga salita ay isang napakahalagang bahagi at pinakaparte at napakahalagang bahagi sa buhay ng isang mananampalataya, at yan ay ang salita ng Diyos. So wag nating kalimutan, mga kapatid, meron tayong mga gawain na katulad nito ng pangalan ng salita ng Diyos, pero wag pa rin nating i-deprive ang ating mga sarili sa ating pang-araw-araw na spiritual na buhay ng mga salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos ay hindi lamang to every occasionally na Wednesday and Sunday, well, this is our daily bread. Ito ang tinapay ng buhay ng bawat isa sa atin. So sa oras na ito, ay nais kong magpatuloy tayo sa bahagi na ating bibigyan ng pansin. At nais kong ituloy ang kaisipan nung nakaraang Wednesday. It is about the enlightening of the eyes. At meron akong bagay na idaragdag sa biyaya ng ating Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon, tulungan tayo ng Espiritu ng Diyos, ng Kanyang pahid, na siya ay mangusap sa bawat isa at dalhin tayo sa ilang mga bagay na pagkakilala sa Kanyang mga kaparaanan sa huling mga araw nito. So, napakahalaga mga kapatid ng pagbubukas ng ating mga mata. At ang aking tinutukoy ay yung tinatawag na spiritual eyes. It is the eyes, yung mata ng ating espiritu na siyang dapat na mabuksan. Well, ang banal na kasulatan ay sa pasimula ng ang lalaki at babae ay dalhin ng ating Panginoon sa ibabaw ng lupa. Ang kaaway ay nagpasimulang pumasok sa eksena. At ang kaaway ay nagpasimulang tinukso ang babae, at nang siya ay tuksuhin, siya ay pinakita sa kanya ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. At nagpasimulang in-attract siya at tinempt siya at nilagyan siya ng doubts sa kanyang kaisipan. At yan ang gawain ng kaaway, mga kapatid, to put doubts sa ating mga puso at bigyan tayo ng pag-aalinlangan sa kanyang mga salita. Ito ang kanyang device ever since. Mula pa sa pasimula, ito na'y gawain ng Panginoon, ang dayain ang mga anak ng Diyos as much as possible. At nang nangyari ang ganitong bagay, ang babae ay kumain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. And then sabi ng banal na kasulatan, and their eyes were opened. At ang kanilang mga mata ay nabuksan, pero nabuksan ang kanilang mga mata hindi sa mga bagay na spiritual, kundi sa mga bagay ng mundong ito, and even sa kanilang sariling kalalagayan. Sa kanilang sariling buhay ay doon nabuksan ang mga mata ng unang lalaki at ng babae. Nabuksan para sa kanilang sariling personal na mga pangangailangan at ilang pang mga bagay. Ngunit mga kapatid, at yun ang siyang naging kaaway ng spiritual na buhay ng isang ng isang anak ng Diyos. Ito ang naging kaaway ng mabuksan ang mata ng yung sa buhay na ito, yung sa personal na buhay, yung para sa kanyang sariling kapakanan,
At ang simula noon ng tao ay naging makasarili. Naging selfish, naging self-centered ang tao sa panahong yun. At ito na lamang ang pinagtuunan ng tao, ang kanyang sariling kagustuhan, sariling kaligayahan, sariling ikasisiya niya, ay yun ang naging kaaway ng spiritual na buhay ng isang tao. And then later on, ito rin ang nagsara ng spiritual na mata ng tao. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. It closed the spiritual eyes. At sinabi ng Book of Genesis chapter 6, sabi ng ating Panginoon sa kalalagayan ng tao, sabi rito sa Genesis chapter 6, sabi niya, meron siyang isang portion na pinakita rito. Verse 3 ng chapter 6. Then the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, because he also is flesh. Nevertheless, his days shall be 120 years. So pinakita rito sa panahong ito na nagkaroon ngayon after na ang tao ay mabuksan ang kanilang mga mata sa mga bagay na panglaman o fleshly nature, mga fleshly na mga bagay na para sa kanilang sariling kagustuhan, sariling pagnanasa nila, nang ito ay mabuksan, ito'y naging kaaway ng kanyang spiritual na buhay at naging daan para isara ang kanyang spiritual na kaisipan. Ang kanyang mga mata ay naging sarado para sa spiritual na mga bagay, sa mga bagay ng Diyos. At ngayon, ang Panginoon ay nagsabi, hindi ako sa habang panahon makikipaglaban sa tao. There's a strife. So merong pagbabaka between flesh and spiritual. At yan ang dahilan, ang tao ay naging carnal, naging makalaman, naging makasarili, hanggang sa ang sinabi ng banal na kasulatan, ang tao, ang lalaki ay kumuha ng asawa, ilan man ang kanyang ibigin para sa kanyang sarili. At ang tao ay naging fleshly, naging carnal sa panahong yun, and it closed the mind of their heart. Nagsara ng kanilang spiritual na kaisipan at naging mahirap ngayon para sa bahagi ng Diyos para i-relay ang mga bagay na spiritual. At yan ang dahilan, mga kapatid, ang Diyos ay kinakailangan siyang gumawa ng ilang mga paraan at kinakailangan niyang magbangon ng isang tao, isang lalaki, at ito ay ang mga lalaking ito ay tinatawag na mga prophet. At ang mga propeta ay sa pamamagitan nila ay ginagawa silang channel ng Diyos para i-relay ng Diyos ang kanyang mensahe sa tao. Because at that time, ang Diyos ay hindi na niya magawang mangusap directly sa tao dahilan ang tao is very carnal-minded. Ang tao ay nakasentro na lamang sa kanyang sarili at ang spiritual na kaisipan niya ay nasarahan na. And God needs a man, God needs a prophet na sa pamamagitan nito ay i-relay ang kanyang mensahe sa mga tao. But thank God, mga kapatid, sa huling mga araw nito ay meron siyang bagay na ginawa at ito ay ang tinatawag na katubusan, yung redemption na ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa atin at tayo ay ibinalik sa ating dating kalalagayan, sa dating kalalagayan ng tao. At ang redemption ang gumawa ng ganitong bagay at nagpasimula, mga kapatid, na kanya muling buksan ang kaisipan spiritual ng isang tao. At sabi ng ating Panginoon, pinakita niya sa panahon ng kausap niya ang isang lalaking si Nicodemus,
Sabi niya, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. And nang ang tao ay ipanganak na mag-uli, mga kapatid, this is the very time na ang kanyang kaisipan o ang kanyang mata ng kanyang spirito ay muling naging bukas. Well, sa ganitong bagay ay nagpasimula ang tao ay nagkaroon ng kakayanan to comprehend ang mga bagay na espiritual. Dahilan makikita natin, mga kapatid, pinakita ni Apostol Pablo na ang isang taong unregenerated, ang isang taong not converted, ang unconverted na puso ng isang tao ay hindi niya kayang unawain ang mga bagay na espiritual. Well, matalino siya, mataas ang IQ niya, at kaya niyang magmemorya, mga kapatid, but pinapakita ng banal na kasulatan na ang tao ay hindi niya maintindihan ang spiritual na mga bagay maliban siya ay makonvert. So pinakita ito ng banal na kasulatan. So, kaya ang ating binibigyan ng pansin sa huling mga araw nito ay may kinalaman sa the enlightening of our eyes. Ang pagbubukas, ang pagliliwanag ng ating mga mata. Now, mga kapatid, alam niyo ba, kahit ang tao ay merong mata na nakakakita, kapag walang ilaw, wala pa rin siyang makikita. You get the point? So, in the absence of the light, even ang tao ay meron siyang mga mata, ay hindi pa rin siya makakakita. He will grope in the dark. Siya ay mangangapa sa kadiliman. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. So, ano ang nagdadala ng liwanag sa mata ng bawat isa sa atin? Sabi ng Book of Psalms, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, meron tayong ang ating mata, ang mata ng isang tao ay nariyan, presente yan, narito ang ating mata, pero in the absence of the light ay wala pa rin tayong makikita. So ganun kahalaga ang tinatawag na pagliliwanag, pag-enlighten ng salita ng Diyos. At ang enlightenment ng salita ng Diyos ay gagawa sa atin. Now, tingnan natin ang ilang mga bahagi, mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa ganitong kaisipang ito. Pinakita rito sa isang talata, sa aklat ng 119 ng Book of Psalms, verse 130. 119 ng Book of Psalms. Sa verse 130, anong sabi diyan? The unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. The unfolding of your words, ang pagbubukas ng kanyang mga salita, the unfolding of your words, it gives light. Ang pagbubukas o yung pag sinabing unfolding ay parang isang bagay na nakatupi, at kapag ito ay binubuksan, and then meron kang bagay na nakikita at merong bagay na nahahayag sa iyo, nagiging malinaw sa iyo, at the unfolding of your words gives light. And it gives what? Gives understanding to the simple. Nagbibigay ito ng kaunawaan. So, ibig sabihin, may kita natin na ang pagliliwanag ng ating mga mata ay may kinalaman ito sa understanding. May kinalaman ito sa pagkaunawa, pagkakilala. So, yung salitang revelation, yung salitang revelation, yung apokalipsis o apokalupto, ang pinapakita rito is pagtatanggal ng tabing o pagtatanggal ng nakakover sa kanya at nagiging evident yung bagay na yun. So, sa puntong ito na pinakita ni
ni Apostol Pablo, ay pinakita niya ang sa kanyang prayer, ay dumulog siya sa panalangin. Now, pansinin ninyo, ang mga mananampalatayang ito ay once sila ay bukas na ang kanilang mga mata. Diba? Ibig sabihin, sa verse 13 pa lamang ng aklat ng Ephesians ay pinakita na sabi rito, in Him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed. So, pinapakita rito, ang isang tao ay hindi siya magkakaroon ng pananampalataya at hindi rin siya mananampalataya unless na merong mabuksan sa kanya. Diba? Alam niyo ba kung bakit ang tao ay sumasampalataya? Dahilan merong bagay na binubuksan ng Panginoon sa iyo. Merong kang naintindihan, merong kang naunawaan. Well, dalawang tao na nakarinig ng salita ng Diyos, ang isa ay sumampalataya, ang isa ay tumalikod. Bakit siya tumalikod? Bakit siya hindi naniwala? Sabi niya, ang pinapakita roon, ang taong yun ay hindi nakaunawa. Wala siyang naintindihan. So pinakita ng banal na kasulatan, sabi niya, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay sinabing na hindi na bautismuhan, dahil automatically kapag ang tao ay hindi naniwala, hindi siya magpapabautismo. So, there's something na merong bagay na nabubuksan sa kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpresent ng katotohanan ng Ebanghelyo na tinawag ito, the gospel of your salvation. At nang siya ay meron siyang naintindihan. Meron siyang na-grasp. Meron siyang nakita doon sa bagay na yun. At nang kanyang makita, nakita niya ang kahalagahan ng ano? Nakita niya ang kahalagahan ng kanyang kalalagayan na siya ay makasalanan at kung hindi siya, at kailangan niya ang tagapagligtas at kung hindi niya tatanggapin ang tagapagligtas, siya ay mapapahamak. Nabuksan ang ganitong simpleng bagay sa kanya. Naintindihan niya ang bagay na ito at nagpasimula siyang sumampalataya. At nang siya'y sumampalataya and then siya ay lumapit at siya ay nagpabautismo at sabi rito, pagkatapos na siya ay mabautismuhan o sumampalataya, having also believed, then you were sealed with Him with the Holy Spirit of promise. At siya naman ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Now, pagkatapos nito, inyong papansinin mga kapatid, pagdating ng verse 15, still, si Paul, nang marinig niya ang pananampalataya ng mga taga-Efeso, ay nagpasimula siyang, ang ginawa niya ay hindi siya nakontento ng mga Ephesian believer ay tumanggap sa Panginoon. But still, siya ay nagpatuloy ng pananalangin sa kanila. Siya ay nanatili o nagpatuloy ng pananalangin at kanyang sinabi, verse 16, do not cease giving thanks for you while making mention of you in my prayers. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. At sabi niya rito, and I pray that the eyes of your heart may be enlightened. So, ibig sabihin, nabuksan na ang kanilang kaisipan, pero nais pa na ni Apostol Pablo na lubos na mabuksan ang kanilang mga pag-iisip. Diba? So, pinapakita rito na to know about salvation is not enough.
Hindi yan ang kasukdulan ng lahat ng mga bagay. Yan ay pasimula pa lamang. Yan ay umpisa pa lamang ng kanyang dakilang paggawa sa iyo. So naintindihan ng isang tao na kailangan niya ang kaligtasan. Naintindihan ng isang tao na kailangan niya ang tagapagligtas. Naintindihan niya ang kanyang kalunos-lunos na kalalagayan that he needs a Savior. Kailangan niya ng tagapagligtas, but afterward na kanyang makilala at tanggapin ng tagapagligtas, ay hindi pa riyan nagtatapos ang lahat ng mga bagay. Dahilan ito ay pasimula pa lamang ng pagpasok sa isang mas malaking bagay na inihanda ng Panginoon. Now, mga kapatid, alam nyo, titingnan natin ang ilang bagay na ito. So, ang prayer ni Apostol Pablo ay sabi niya na dinadalangin ko, I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of His glory, of His inheritance of the saints. Now, ang bagay nito, ang enlightenment, is all about understanding. It's all about understanding. Pero mga kapatid, tandaan natin, pinapakita ko kanina, ang understanding na ito ay hindi ito makukuha sa pamamagitan ng anumang klaseng edukasyon o secular education dito sa ibabaw ng lupa. Never na ang tao ay mag-gain niya ang tinatawag na pagkakilalang ito, ang understanding na ito. Well, ang ilang mga tao, mga kapatid, ay nakarely sila sa kanilang taas ng kanilang IQ, sa kanilang talino, sa kanilang kakayanang bumasa, umunawa ng Ingles, umunawa ng mga Greek word, Hebrew word, o ano pa mang mga bagay. Pero lahat ng yan ay hindi ito makakatulong ang lahat ng yan maliban ang Diyos ay magbukas ng kaisipan ng isang tao. Nalala ko nabasa ko ang isang quotation from Smith Wigglesworth. Sabi niya, others want to read the Bible by means of Greek word, others by Hebrew word. But, sabi ni Smith Wigglesworth, I want to read it by the Holy Ghost. Gusto kong basahin ito, ang Biblia, gusto kong basahin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahilan ng Espiritu Santo ang siyang eyeglasses mo. Na ito ay magiging malinaw ang mga bagay na iyong tinitingnan once you wear your eyeglasses. At kapag inalis yan sa iyong sarili, ay wala kang makikita. Noong ako'y bata, ewan ko, yung mga kaedad ko, ay, nung bata ako, kapag kami nanonood ng sine, merong isang sinehan na once na aking na-experience, na yung sinehan na aming pinasok, kung hindi ako magkamali, sa panahon ako ng teenager, that time, siguro mga 13, 14 years old. At tanda-tanda ko pa yung pelikula, hindi ko na sasabihin sa inyo. Pero yung pagpasok mo sa sinehan, ay bibigyan ka nung, tawag nila ay Polaroid glass. Oh, yun ay yari sa plastic, pero karton lamang siya. Pero, pag hindi mo yung suot, kapag nanonood ka doon sa screen, ang labo niya. Hindi mo siya makikita ng malinaw, pero once na isuot mo yung tinatawag nila doon ng panahon yun ay Polaroid, then makikita mo yung screen ay biglang magiging napaka-clear. Yung mga character ay makikita mo ng malinaw.
Pero kapag inalis mo yung Polaroid na yun, ay hindi mo malabo. At ang kagandahan doon, dahilan yung pelikulang yun ay medyo suspense, ay kapag suot mo yun, parang nasa harap mo yung mga karakter. So, ibig sabihin, mga kapatid, just only an example na ganon ang ginagawa ng Espiritu Santo. That's the reason, napakahalaga ng Holy Spirit sa buhay ng bawat mananampalataya. Can you say amen to that? Kung wala ang Holy Spirit, hindi mo makayang unawain ang mga salita ng Diyos. Yan ang tinawag ng ating Panginoon sa Revelation chapter 3, na kanyang sinabi, I advise you, 3 verse 18, I advise you to buy from me gold refined by fire, so that you may become rich, and white garments, so that you may be clothed yourselves, and that the shame of your nakedness will not be revealed. And I salve. Ang eye salving ito ay, sabi niya, is to anoint your eyes that you may see. It will anoint your eyes, at kapag ito ay inanoint, then ikaw ay makakakita. Now, makikita natin, mga kapatid, I believe that this thing na sinasabi ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. And without this Holy Spirit, ay hindi mo maintindihan. Lahat ng mababasa mo rito ay almost all things are historical and history at kasaysayan at ilang mga bagay. Pwede kang maiyak sa buhay ni Joseph, pero hindi mo maintindihan kung ano ang bagay na pinapakita nito, na ang buong Biblia pala ay aklat ng katubusan. Ito pala ay istorya ng pagtubos ng ating Panginoon. So makikita natin sa ganitong bagay. So yung verse na binasa natin, the unfolding of your words gives light. Without the unfolding of His Word, hanggat ang surface lamang ang iyong nakikita, at di mo nabi-break yung pinakakalaliman ng bagay na ito, well, ikaw ay pwede kang maging mahusay sa Biblia na kaya mong saysayin from cover to cover. Pero ang banal na Espiritu, ang sinabi ng 1 Corinthians chapter 2, ay pinakita doon na ang Espiritu Santo ang siyang nagpapahayag ng mga bagay na malalalim ng Diyos. Sabi rito ng verse 10, for to us, chapter 2 ng 1 Corinthians, for to us God revealed them through the Holy Spirit. For to us God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. So mga kapatid, kapag wala ang Espiritu ng Diyos, you are just on the surface. Nasa surface ka pa lamang. Pero hindi mo nakikita yung pinakakalaliman ng bagay nito. So, now, tingnan natin. Alam niyo ba na ang merong pinakita sa banal na kasulatan, tingnan natin, dito sa Hebrews chapter 11. Sa Hebrews 11, verse 3, ay pinakita ang ganitong pangungusap na ito. Ano sabi ng verse 3? By faith, we understand. So makikita natin na dito ang arrangement na ginawa ni Paul is the faith, ang pananampalataya, ang magiging daan to understand. Para maintindihan mo. By faith, through faith.
sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay makakaunawa. Ang pananampalataya ay magiging kasangkapan. Mamaya pupuntahan natin ang isang napakagandang example na sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay makakaunawa. Pero meron namang isang bahagi na ating makikita na kung wala ang pagkaunawa, ay hindi ka makakapanampalataya. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. So, ito ay nagkakapalit, pero ang pinakamagandang bagay na sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 13, ay kanyang sinabi roon at kanyang pinahayag habang ang mga alagad ay nagtataka, Panginoon, bakit ka nagsasalita ng talinghaga sa kanila? Bakit ka nagkukwento ng mga parables? Bakit parable lang yung ginagamit? Ang sabi ng ating Panginoon sa verse 11 ng chapter 13, Jesus answered them, "To you it has been granted to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted." So sabi niya, sa inyo ay pinagkalooban kayo ng pagkakilala, na makaalam ng hiwaga, ng kaharian, ng langit, ngunit sila ay hindi pinagkalooban. Well, hindi natin ito kagustuhan. Ito ay disenyo ng Diyos. Ito ay nais ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa aklat ng Matthew chapter 11, sa verse 25, ang Panginoon, matapos siyang gumawa ng maraming bagay sa Capernaum, sa Chorazin, sa Bethsaida, at sa Tyre and Sidon, ay hindi pa rin sila nag-response. Pero sabi ng ating Panginoon, ako'y nagagalak, Panginoon, sa Ama. Sabi ng verse 25, at the time Jesus praised you. Sabi niya, I praise you. Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent. Ang understanding na ito ay itinago niya sa mga wise, sa mga intelligent, sa mga taong marurunong, sa mga taong may kakayanan na mga intelihenteng mga tao, mga wise men. Pero sabi niya, ito ay kanyang inihayag sa mga infants. Who are the infants? Ang mga taong ipinanganak, ang mga bagong panganak sa kaharian ng Diyos. To the infants, sabi niya, yes, Father, for this was well-pleasing in your sight. Yes, Father, because it is your will. Ito ay disenyo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay nakakaunawa, purihin mo ang Panginoon. Kung ikaw ay nakakaunawa ng kanyang mga salita at nagiging malinaw ang mga bagay na ito, just praise the Lord sapagkat marami mga tao na wala itong dating sa kanila, wala itong attraction sa kanya, wala itong anumang halaga sa kanila, at ang bagay na mahalaga sa kanila ay ang mga bagay na nakikita sa ibabaw ng mundong ito. Pero ikaw, bakit ikaw ay nagpapahalaga sa ganitong bagay? Dahilan ng sabi ng ating Panginoon, walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at sino man ang ibigin ng Anak na kanyang pagpahayagan. Meron siyang mga chosen people na kanyang bubuksan ang kanilang mga mata. So ito yung pinapakita ko kanina, kung ang Hebrews chapter 11 verse 3 ay nagpapakita na by faith we understand, meron namang isang pagkakataon na ginagawa ang Panginoon, kinakailangan niyang maglagay ng
kaunawaan sa isang tao bago siya ay sasampalataya. So, sa ganitong bagay, sino ang kanyang ginagawan ng ganitong napakainam na gawa? Ay ang kanyang mga hinirang. Ang kanyang mga pinili. Ang kanyang mga hinirang na kanyang nanaisin, sino man ang kanyang ibigin na pagpahayagan ng ganitong bagay. Hallelujah. Among the people na naroon ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ng mga tao ay nabubuhay sa kanilang palagay, idea, at kanilang opinion. Si Jesus ay isa sa mga propeta. Si Jesus ay resurrected John the Baptist. At si Jesus ay si Elijah, si Isaiah, si Jeremiah. Pero ang mga alagad ay kilala nila kung sino si Jesus. Sabi niya, you are the Christ. Mga kapatid, alam niyo ba kapag sinabi ang pagkakilalang you are the Christ, ay ibig sabihin, ito ay pagkilala nila na ito talaga yung kanilang pinakaantay na pangako ng Diyos sa Old Testament pa na siyang nahayag at dumating sa ibabaw ng sanlibutan. Ang kilalanin at kapag mababasa ninyo ang mga lalaki, mga babae, sila Martha, si Peter, nang sabihin nila, you are the Christ. Sabi ni Martha, I believe that you are the Christ that will come to this world. Ikaw ang Kristo na darating dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang mga taong ito ay mga taong nakilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. They know Him personally. They know Him. At hindi lamang ganito. Ang mga Pariseo, nagtatanong, sabi ng mga Pariseo, sabi niya, kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng malinaw sa amin. Sabihin mo, ako ang Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon, matagal ko na sinasabi sa inyo, hindi kayo naniniwala. So, what's the problem? Ang problema, mga kapatid, ay hindi kung anong bagay. Ang problema ay walang liwanag na tumatanglaw sa kanila. Sabi ng ating Panginoon, ako'y naparito sa sanlibutan ito na ang mga taong nakakakita ay mabulag at ang mga taong hindi nakakakita ay makakita. That's what He mentioned in John chapter 9. Now, maintindihan natin, praise God. Aren't we thankful to the Lord, brothers and sisters, na tayo ay merong nakikita sa 5 araw nito? We're very thankful to God na meron tayong nakikita. So, sa puntong ito ay nakita natin ang dalawang mahalagang bagay nito. Ang pananampalataya ay nagiging daan para sa understanding. At ang understanding naman ay nagiging daan para sumampalataya. It goes together. Nakikita natin. Now, pansinin ninyo, mga kapatid, ang ilang mga bagay. Dito sa Book of Psalms na ating binasa, nagamit natin nung nakaraan sa Book of Psalms 19. Sa Psalms 19, pinakita rito ng verse na ito. Sa verse 8 ng Psalms 19, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The commandments of the Lord. Pag sinabing commandment, ano ito? Utos. May mga bagay, mga kapatid, na ang enlightenment ay nangyayari after na ikaw ay sumunod sa utos. At hanggat hindi ka sumusunod sa utos,
ay hindi darating ang enlightenment. At yan ay totoo, mga kapatid. Yan ay makikita natin sa banal na kasulatan that the commandments of the Lord, ito'y utos ng ating Panginoon, the commandments of the Lord enlightening the eyes. But the problem, kapag ang commandment na ito ay hindi sinunod, I don't think so that there will be an enlightening of the eyes. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Ulitin ko, kapag ang utos na yan ay hindi sinunod, hindi ako naniniwala na magkakaroon ng pag-enlighten ng kaisipan. Ang enlightenment na ito ay mangyayari after the obedience of the command. After the obedience of this commandment, ay doon darating ang enlightenment. So ito yung pinapakita na by faith we understand. So there are times na kinakailangan mo munang humakbang sa pananampalataya at sampalatayanan at paniwalaan ang utos na ito saka ka magkakaroon ng enlightenment. Alam nyo, throughout the scriptures sa Hebrews chapter 11 ay pinakita roon anong nangyari kay Abraham. Ang sabi ng Diyos, sabi niya, Abraham, lumabas ka sa iyong mga kamag-anakan. At pumunta ka sa lugar na aking ipapakita sa iyo. At gagawin kitang, at ikaw ay aking pagpapalain. At ikaw ay gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At sabi niya, at gagawin kitang pagpapala. Well, mga kapatid, habang si Abraham ay narito sa kanyang utos na yan, walang bagay na magaganap sa kanya unless kanyang sampalatayanan at sumunod. Alam niyo, mga kapatid, ang salitang pananampalataya, hindi lamang ito paniniwala. Sa salitang pananampalataya ay incorporated dito ang pagsunod. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao na siya'y sumasampalataya at siya'y hindi sumusunod. Anong sabi ng banal na kasulatan? By faith, Abraham obeyed. By faith, Abraham obeyed. Sa pamamagitan ng pananampalataya si Abraham, Hebrews 11, sabi rito, verse 8, by faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out not knowing where he went. Now, mga kapatid, alam niyo ba, ito yung sinasabi ko na by faith, dahilan ng team ni Paul dito sa Hebrews 11, verse 3, by faith, we understand. Walang bagay na naintindihan at di naging malinaw ang lahat ng bagay kay Abraham until he obey. Until he obey. Kinakailangan niya munang sampalatayanan, paniwalaan ang ganitong bagay. Ang sinabi ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, ng kanyang marinig ang bagay nito. Dito, kaya nakikita natin, nang si Abraham ay sumunod, malinaw na ba sa kanya? No. Ang sabi niya ng verse na yan, he went out not knowing where he was going. Ibig sabihin, hindi pa niya naiintindihan. Wala pang malinaw na bagay sa kanya. And yet, yung bagay na yun ay kanyang sinampalatayanan dahilan alam niya ang Diyos ang nagsabi. It is God who gave the command.
At nang siya, hallelujah. So mga kapatid, dito sa bagay na ito, I hope maintindihan niyo yung point na aking pinapakita. Sa bahaging ito ay pinapakita, kinakailangan mong sumampalataya, kinakailangan mong sumunod bago ang isang bagay ay maging malinaw sa iyo. Pagdating niya, pagsunod niya sa Panginoon, pagdating niya sa lugar na kanyang pinuntahan, na sinabi ng Panginoon, ang Diyos ay karakan na pakita sa kanya. At sabi niya, Abraham, ang lupain na tinutungtungan mo sa iyo, tinutungtungan mo ngayon, itong lupain na aking ibibigay sa iyo at sa iyong binhi. But it was not after that Abraham na siya ay sumunod. Hindi ito nangyari matapos na siya hanggat hindi siya sumusunod. Nang siya ay sumunod. Now, pansinin ninyo, puntahan natin ang Hebrews, or rather, ang Genesis chapter 12. Chapter 12 ng Genesis, binigay ang bili ng Panginoon from verse 1 up to verse 3. Verse 4, sabi ng verse 4, so Abraham went forth as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. See? At sinabi kung ilang taon si Abraham sa panahon yun, siya ay 75 years old. At nang siya ay, sabi ng verse 6, Abraham passed through the land as far as the site of Shechem to the salt of, to the oak of Moreh. Now the Canaanites was then in the land. Verse 7, ibig sabihin, nang makarating siya doon sa Canaan land, the Lord appeared to Abram and said, to your descendants I will give this land. He built an altar there to the Lord who had appeared to him. So, nang si Abraham ay sumunod, pagdating niya sa lugar na sinabi ng Panginoon, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya immediately. At sinabi niya, ito ang lugar na aking ibibigay sa iyo. Anong mga sumunod na mga pangyayari? Nang si Abraham ay humiwalay si Lot kay Abraham, then ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at sabi niya, lumakad ka sa lupain, sa hinaba-haba nito, sa nilapad-lapad at sa niluwang-luwang nito, dahilan lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo. So, my point is this, mga kapatid. By faith, we understand. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumilinaw ang mga bagay. Nagiging malinaw ang mga bagay na gustong ipahayag ng Panginoon. Now, tingnan natin mga kapatid. Gusto kong i-cite sa inyo ang isang pangyayari sa Old Testament. Sa isang famous na pangyayari sa buhay ng isang lalaking may ketong. At ang lalaking ito ay si Naaman. Alam niyo ba na si Naaman ay sinabi ng banal na kasulatan, siya ay isang respetadong tao. Siya ay ginagalang, siya ay isang matinik na sundalo ng Syria, at siya ay general, siya'y nakikipagbaka at siya'y nagtatagumpay sa lahat ng kanyang mga labanan. At ang Panginoon ay hindi niya alam, ay nagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang mga pakikipagbaka. Datapot ang suliranin kay Naaman, siya ay isang may ketong. Siya ay lalaking merong ketong. At sabi ng description dito, siya ay isang captain. Verse 1 ng chapter
5 ng 2 King, Now Naaman, captain of the army of the king of Aram, a great man with his master, highly respected, because by him the Lord had given victory to Aram. Sa pamamagitan niya, so, makikita natin na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao ay bigay ng Panginoon sa kanya. Even the victory na kanyang tinatanggap at tinatamasa, ito ay bigay ng Panginoon sa kanya. Ang victory na yun ay hindi dahilan magaling siya sa mga strategy. Hindi dahilan sa na well-trained niya ang kanyang mga kawal. Well, ang victory ay dahilan ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng victory. It is God who gave him the victory. The Lord has given victory to Aram, and the man was also a valiant warrior, but he was a leper. He's a captain ng army, a great man, a respected person, at siya ay valiant warrior, but he is a leper. At nakita siya ng kanyang alipin na isang Israelita na nabihag galing sa Israel nang alam natin mga kapatid, nang nahulog sa kamay ng Assyria ang Israel. At ito ay isang babae na nakuhang captive, ay sinabi sa kanya, nawa ikaw ay gumaling kung ikaw ay naroon sa Israel. Sabi rito, now the Arameans had gone out in bands and had taken captive a little girl from the land of Israel, and she was on Naaman's wife. She said to her mistress, I wish that my master were with the prophet who is in Samaria, that he would cure him of his leprosy. Sabi niya, I wish na sinaaman ang aking Panginoon ay makasama siya ng isang prophet doon sa Samaria, at siya ay gagaling sa kanyang karamdaman. He will be cured from his disease, mula sa kanyang leprosy. At nalaman ng hari at nagpadala ng sulat yung kanyang hari papunta doon sa hari ng Israel, at nagulat, bakit sa kanya? Sabi niya, ako ba'y Diyos na magpapagaling? Nang maraman ito ni Elisha, siya ay nagsabi, sabihin mo sa taong yon, pumunta siya sa akin. At siya ay gagaling. Sabi rito, verse 8, it happened when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent words to the king, saying, why have you torn your clothes? Now let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Pamuntahin mo siya sa akin upang kanyang makilala na may propeta ang Diyos sa Israel. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kapag merong propeta, ibig sabihin ang Diyos ay nagsasalita at nangungusap sa taong ito. Ang salita ng Diyos ay dumarating sa taong ito. At siya ay pumunta doon, pero we know this story, mga kapatid, hindi siya pinagbuksan ng pintuan, pinadala lamang ni Elisha ang kanyang alipin at sabi niya, go to Jordan, wash yourselves 7 times and you will be clean. Nagalit ang lalaking ito, well-respected ang tao, dakilang tao siya, magaling na mananandata, magaling na sundalo, magaling na kapitan, hindi ba lamang siya hinarap? Medyo gamitin natin yung salita, nabastusan siya.
Hindi maganda ang pinakita sa kanya. Hindi man lamang sumaludo sa kanya. Dahilan lahat ng mga kawal sumasaludo sa kanya. Hindi siya trinit ng tama. Nagalit siya. Sabi niya, akala ko naman lalabas siya dito at gagalaw-galawin ang kanyang kamay sa bahagi ng aking katawan at ako'y magiging malinis. At ngayon uutusan niya ako na magpunta sa ilog ng Jordan na napakarumi at ako'y maliligo doon at maglilinis. Imposibleng mangyari yan. Bakit hindi ang Abana at Parpar sa Syria ay mas malilinis ang tubig? Bakit di niya ako doon utusan? Maligo at maghugas at ako'y luminis sa aking karamdaman. He's very furious. Galit na galit siya. Pero sabi na alipin sa kanya, Panginoon, hindi baga kung ikaw ay utusan ng mabigat na bagay, hindi baga susundin mo para lang ikaw ay gumaling? Bakit ikaw ay inuutusan na maghugas sa Jordan? Bakit di mo gawin? At medyo naghupa ang kanyang galit. At sabi nga niya, bakit di ko nga subukan? Bakit di ko subukan? At ang lalaking ito na si Naaman ay pumunta at sabi rito, verse 13, then his servants came near and he spoke to him and said, my father had the prophet told you to this some great things, would you not have done it? How much more then when he says to you, wash and be clean? So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan according to the word of the Lord, of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. At matapos niyang sumunod, at matapos niyang humakbang sa ganitong bagay, sabi rito, when he returned to the man of God with all his company and came and stood before him, he said, behold now, I know that there is no God in all the earth but in Israel, so please take a present from your servant now. Dito, nagpasimulang ang lalaking, ang kapitang ito, na respetado, ay nagpasimulang nagpakumbaba. He was converted. At kanyang sinabi, ngayon naniniwala ako, nalalaman ko na walang ibang Diyos sa lupa maliban sa Diyos ng Israel. Kaya sabi niya, tanggapin mo ang aking kaloob. Ang bagay na ito ay hindi nangyari not after his obedience. Diba? Hanggat hindi siya sumusunod, mga kapatid, ay hindi nangyari ang pagbubukas ng kanyang kaisipan. Hindi niya naintindihan ang mga bagay na nangyayari hanggat hindi siya sumunod. So mga kapatid, ito ay bahagi ng buhay natin bilang mananampalataya na kapag tayo ay sumunod, then lalong doon nagiging malinaw ang mga bagay na ating pinapagawa ng Panginoon sa iyo. At doon mo naintindihan, doon nagiging malinaw sa iyo, at doon niya na-comprehend, at doon niya nakilala, at doon niya pinuri ang Diyos. At sinabi niya, naniniwala ako na walang ibang Diyos sa lupa maliban sa Israel. Doon niya napatunayan na merong propeta ang Diyos na dinadatna ng salita ng Diyos. At dati-rati ay sinabihan niya, ang palagay niya kay Elisha, bastos na lalaki. Hindi marunong gumalang, hindi marunong rumespeto. Pero nang nakita niyang sinunod niya ang salita ng Diyos,
Doon siya na-convert. Doon niya naintindihan ang ilang mga bagay. So dito, nakikita natin dito, yung salitang by faith, we understand. Sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung pananampalataya na pinapakita rito ay yung paghakbang, pagsunod. Dito ay hindi nagmatter yung damdamin ni Naaman. Ito yung dahilan ng Diyos ay gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili. Pero, hindi yun mangyayari hanggat hindi siya humakbang. Merong isang pangyayari, mga kapatid, ang bagay nito ay naganap sa panahon ng ating Panginoong Hesus. During the time na ang ating Panginoon sa starting ng kanyang ministry, napagawi siya sa isang lugar sa Gennesaret, sa Lake of Gennesaret, at maraming mga tao ang lumalapit sa kanya. At dahilan sinisiksik siya, gusto niya magkaroon ng konting distansya sa tao at sa kanya para siya makapagsalita, para siya makapagturo. Merong isang bangka roon ay kanyang hiniram sa isang lalaki at sinabihan niya, maaari ko bang hiramin ang iyong bangka at itulak ng bahagya mula sa dalampasigan at mula doon siya ay uupo at siya ay mangangaral, magsasalita. And it so happened na ang bangkang yon ay pag-aari ni Simon Pedro. At alam natin na hindi ito aksidente, ito'y niloob ng Diyos sapagkat ito yung panahon ng kanyang pagtawag ng kanyang mga alagad. At isa ito na si Pedro o si Simon ay kanyang tatawagin para maging fishers of men. At nagmagandang loob naman si Pedro. Sige, okay lang, gamitin mo ang aking bangka. At siya nakatayo, nakikinig, nangungusap ang ating Panginoon about the kingdom of heaven. At pagkatapos na mangaral ang ating Panginoon, bago siya magsabing salamat, ay sinabi niya, pumarong ka sa dagat o pumarong ka sa laot at ihulog mo ang lambat para sa isang maraming malaking huli for a great catch. Si Pedro ay napakrak ng isang ngiti at sabi niya, Panginoon, alam mo ba na magdamag akong naglambat at wala akong nahuli kahit isa? Ibig sabihin, gusto niyang ipakita, veterano kung mangingisda. Hindi ako pipitsuging mangingisda, hindi ako pinanganak kailan lang. Alam ko ang galaw ng karagatan at maring talagang nagbaka sakali siya ng panahon yon, pero walang talagang nahuli sa buong magdamag. Pero sabi niya, dahilan sinabi mo, ihuhulog ko ang lambat. Well, yung bagay na ito, mga kapatid, ay ang pagsunod ni Pedro ay para ipakilala niya, pakita niya sa ating Panginoon, tingnan natin, pagbalik ko kung may mahuhuli ako. Papakita natin, tingnan natin kung sino ang tama sa atin. Pero, ang sabi ni Pedro, verse 5, ng chapter 5 ng Luke, Simon answered and said, verse 4, balikan ko, when he finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water, and let down your nets for a catch. Simon answered and said, Master, we work hard all night and caught nothing, but I will do as you say, and let down the nets. And when they had done
done this, they enclosed a great quantity of fish, and their nets began to break. What a catch! Wow! Nagulat siya nang makita niya yung lambat ay hindi kayang i-bear yung napakaraming isda at halos mapupunit na. Alam niya na dumating na sa hangganan yung net at parang hindi na kayang tagalan. So they signal to their partners in the other boat. See? Ibig sabihin, isang boat lang yung naglunsad. Kay Peter lamang, at si Peter lamang na nag-iisa. Pero ng kanyang hahatakin na hindi niya na kaya, kinakailangan niya na ng tulong. Tulong! Help! Dahil meron akong malaking huli na hindi ko kaya. Tinawagan niya yung kasamahan niyang merong bangka. Signal partners to the other boat for them to come and help them. And they came and filled both of the boats so that they began to sink. Praise God. Napuno yung dalawang bangka na halos lulubog na. Verse 8. But when Simon Peter saw that, he fell down at Jesus' feet, saying, Go away from me, Lord, for I am a sinful man. Well, reading between the line, pwede natin sabihin, sabi niya sa Panginoon, lumayo ka sa akin, mali ang aking kaisipan sa iyo. I am a sinner. I am a sinful man. And for amazement, had seized him and all his companions because of the catch. So sabi sa Tagalog sa verse 19 na natin, sabi roon, sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipang gilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nahuli. Sila ay nanggilalas, mga kapatid, dahilan sa huli na kanilang nakita. At sabi ng ating Panginoon, sinabi niya, dahilan ng nandun ay sila Santiago, si James, John, the sons of Zebedee, partners with Simon, and Jesus said to Simon, Do not fear, from now on you will be catching men. Now, dito natin makikita, ang understanding ay dumarating after ang tinatawag na pagsunod. At doon nila nakilala, nakikita, maraming ako minsang narinig, pagkatapos nilang maranasan ng gawa ng Panginoon, sasabi niya, tunay ang Diyos ay buhay. Ibig bang sabihin ng mga unay, pero dahilan, meron silang naranasan. Meron silang naranasang karanasan. At kaya nasasabi nila, tunay na ang Diyos ay buhay. Dahilan, merong bagong karanasan, mga kapatid. Pero hindi ito, yung illumination, yung enlightenment, ay nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagsunod. So sometimes, you have to obey first before you complain. And after you obeyed, hindi ka na magko-complain dahil makikita mo ang kanyang gawa. Makikita mo ang kanyang pagkilos. Makikita mo ang kanyang, hallelujah, ang kanyang manifestation. At mga kapatid, yan ay isang bahagi na magiging idaragdag mo sa iyong karanasan. Dahilan, nakita mo ang kanyang paggawa. So, ito isang bagay. At di natin matatapos ang bahaging ito. Pero meron akong
pupuntahan sa mga susunod kong loobin ng ating Panginoon. Pero gusto kong pumunta sa isang bahagi na gusto kong tingnan natin. At ito ay may kinalaman naman sa tinatawag na ang Diyos pagbibigay ng linaw at liwanag sa kalalagayan ng isang mananampalataya. Ito ay ang kapahayagan ng Diyos at pagpapakilala kung sino siya. Dahilan, sabi rito ng banal na kasulatan, sa aklat ng 2 Peter chapter 1 verse 10. Sabi rito ng verse na ito, ang sabi ni Apostol Pedro sa verse 10, "Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you. For as long as you practice these things, you will never stumble." Sa wikang Tagalog, sabi niya, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na maging mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Ang pinakaunang bagay na dapat gawin ng mga mananampalataya ay kanilang isettled sa kanilang sarili ang pagtawag ng Diyos sa Kanya at ang Kanyang pagkahirang sa iyo. Ito ang pinakaunang bagay na mahalaga na pinakita ni Apostol Pedro. Kaya nga, pinamamanhik niya, na sabi niya, pagsikapan, kung meron kang gustong pagsunugan ng kilay, gamitin ko yung salita. Kung meron kang gustong pagsunugan ng kilay, ay wag muna ang Godhead. Wag muna ang 7 seals. Wag muna ang ilang mga bagay. Ang kung meron kang gustong dapat na unang linawin ang aral na ito o yung tinatawag na una mong dapat linawin ay ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Ang pagkahirang niya sa iyo. Ito ang pinakaunang bagay na dapat ikaw ay mas settled. Maging settled sa iyo. Ito yung pagsikapan. Sabi ni Apostol Pedro, pagsikapan ng bawat mananampalataya na maging panatag sa kanyang pagtawag at paghirang sa bawat isa. Well, ang lahat na kanyang pinili ay kanyang tinatawag. At lahat ng kanyang mga tinawag ay siyempre bago sila tawagin, bago sila piliin, ay meron ng pagtatalaga sa kanila ng Panginoon na sila ay merong destinasyon na kanyang kalalagyan sa katawan ng ating Panginoon. So ito ay pinakita na una ay dapat mong malinawan ang bagay nito. So, pero tingnan natin ang isang bagay na sabihin nating pinakamainam na bagay na ginawa. At alam ko mga kapatid, ang ganitong pagkatiyak sa pagkatawag at pagkahirang, hindi mo rin ito magagawa sa pamamagitan lamang ng iyong sariling pagsusunog ng kilay. Alam ba natin, at maaaring alam nyo na ang pagkatawag at pagkahirang nito ay magbibigay ng liwanag sa iyo ay ang Diyos mismo na tumawag sa iyo at humirang sa iyo. Walang sino man. Wag mong tanong sa pastor, wag mong tanong sa kapatid, wag mong tanong sa diakono, wag mong tanong sa kanino man. Dahilan hindi sila ang tumawag sa iyo. Kung sila ay magbigay ng opinyon na sabihin parang hindi ka anak ng Diyos, huwag kang maniwala sa kanila. Dahilan hindi sila ang tumawag sa iyo.
Di ba? At kung ikaw rin naman ay sabihin, sister, sa tingin ko parang anak ka ng Diyos, huwag ka rin maniniwala. Ang dapat mong tanungin ay yung siya na tumawag sa'yo. Sa kanya mo tiyakin yon. Dahilan kung dahilan sa sinabi ng kapatid ay ikaw ay, kasi sabi ni sister, anak daw ako ng Diyos eh. Kasi nanaginip sila, nakasama ko sa rapture. Hindi mo pwedeng i-rely yung mga bagay na yan. Dahilan, kapag natuwa ka na may kapatid na nanaginip sa iyo, nakasama ka sa rapture, paano yung isa na naginip sa iyo, hindi ka kasama sa rapture? So anong paniniwalaan mo? So make your calling and election sure. Make your calling and election sure. Dahilan kung gagawin mo ito, kailanman hindi ka matitisod, sabi ng Banal na Salmo. Because you have been illuminated. Your eyes been enlightened. Nabuksan ang iyong kaisipan, nabuksan ang iyong pangunawa. At kung gagawin mo ito, kailanman hindi ka matitisod. Sabihin man nila na hindi ka anak ng Diyos, i-condemn man nila na ikaw ay ganito, ganyan. Well, ang mahalaga, I know that I know that I know na ako ay anak ng Diyos. Alam ko na ako ay hinirang ng Panginoon. Hindi mo ito i-rely sa kanino man. Hindi mo rin i-rely sa mga magagandang bagay na karanasan na yung naranasan. Anak ko ka ng Diyos, ang ganda ng aking karanasan. Paano ko kung daling ka sa mga valleys? Sa mga tinawag ni David na valleys of the shadow of death. Kung merong kagaya ni David na merong isang dating kawal niya na kumuha ng bato at binato siya at dinuraan siya at sabi niya, ikaw na a bloody man, hindi ka karapat dapat maging hari. Pero sabi ng isang kawal, pupugutan ko ng ulo ang asong yan. Sabi niya, wag. Sinabi, inutos siya na siya ng Diyos na sabihin ang ganyang mga bagay. But sa loob ni David, he know kung sino siya. Alam niya kung sino siya. At mga kapatid, sabi ko sa inyo, hindi ka magiging matibay sa anumang bagay. Hindi sa iyong karanasan, hindi sa anumang mga bagay, hindi sa mga tao, hindi sa mga bagay na nasa iyong palibot, ang magpapatibay ng iyong karanasan ay ang Diyos na tumawag sa iyo. Pinakamainam na bagay na pwede nating tingnan na nag-illuminates sa buhay ng isang lalaki ay si Gideon. Isang lalaking duwag, isang lalaking halos ayaw sumunod. Pero mga kapatid, alam natin kung paano isang araw ang lalaking itong si Gideon ay niliwanagan ang kanyang kaisipan. Na-enlighten ang kanyang kaisipan. Dahilan una, tinawag siya ng anghel, sabi niya, ikaw, magpakatapang ka o manatili ka sa bagay na ito, ikaw na lalaking may tapang. Ikaw na lalaking merong katapangan. Sabi niya, ang Panginoon ay sumasa iyo. At sabi niya, kung ang Panginoon ay sumasa amin, nasaan ang kanyang mga himala? Alam niyo, matapos sabihin ng angel sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na lalaking may tapang, ay sinabi niya, kung ang Panginoon ay sumasa akin, nasaan ang kanyang mga dakilang himala? At sabi ng anghel, kung ipaparaphrase ko yung salita ng anghel, sasabi ng anghel, yan ang gusto ko. Dahilan isang lalaki na sinabi, ang Panginoon ay kasama ko, ang Panginoon ay kasama mo, matapos niyang marinig yun, kasama ko ang Panginoon, bakit ganito ang aking karanasan? Nasaan ang kanyang mga gawa? Nasaan ang kanyang mga himala? At sabi ng anghel, yan ang gusto ko. Magmanatili ka sa tapang na yan.
ikaw na lalaki ng Diyos sapagkat gagamitin ka ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo ba, kung titingnan natin, may mga panahon na nais din ng Diyos na marinig ang ilang mga ganitong klase ng hamon. Nang si Gideon ay nagsabi, kung ang Diyos ay nasa amin, nasaan ang kanyang mga himala? Kung ang Diyos ay kasama namin, nasaan ang kanyang mga dakilang mga bagay na sinasabi, kinukwento ng aming mga magulang? Well, mga kapatid, naniniwala ko ito rin ay panahon para tayo ay magtanong sa Panginoon. Narinig natin ang dakilang mga bagay na ginawa ng Diyos na nababasa natin sa banal na kasulatan. Narinig natin ang patotoo sa panahon ng mga 60s, mga dekada 40, 40s, 50s, and 60s sa panahon ng buhay ng lingkod ng Diyos na si William Branham. At ngayon, nasaan ang kanyang mga gawa? Nasaan ang ganitong mga bagay? And sometimes, ang Diyos ay naghahanap ng mga taong, hallelujah, ang kanilang mga puso ay naghahamon sa ganitong bagay, nasaan ang gawa ng Panginoon. Hindi ito sinasalita with unbelief, na may sasalita ng hindi mainam sa Panginoon, ng kawalan ng pananampalataya. Sinasalita ito with desire. Sinasalita ito na mayroong pagkauhaw sa kanilang puso. Nasaan ang kanyang mga gawa? Nasaan ang kanyang mga pagkilos? At yun ang nakita ng Diyos sa puso ni Gideon. Nasaan ang Diyos? At ang ating kapatid ay pinangaral ng isang pangangaral na taking him out of history. Ang pagkuha sa Diyos mula sa kasaysayan. Dahilan ang Diyos ay hindi lamang siya Diyos ng kasaysayan. He's not just a God of history. God in the history. Ang Diyos ay hindi lamang kasaysayan. Dahilan ang Diyos, He is the great I am. Pag sinabing great I am, hindi lang siya I was na history. He's the very present God na gumagawa sa kanyang kasalukuyang panahon. At alam natin mga kapatid, si Gideon ay sumunod sa Diyos. Gumawa sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Humingi ng sign. 2 sign ang kanyang hiningi. Lahat ng iyon ay ginawa. At sumunod siya, pero sa bawat instruction ng Panginoon ay lalo siyang natatakot sa ganitong bagay. Tinawag niya ang Israel, dumating ang 32,000. Pero sabi ng Panginoon, malami sila. Ang natatakot ay umuwi. Umuwi ang 22,000 at natira ang 10,000. At sabi niya, daanin mo sila sa pagsubok. Tingnan mo kung sino ang iinom na kagaya ng aso at iwalay mo sila. Sino ang kinom na sinasalok ang kanilang mga palad at umiinom, ay itabi mo sila. At nang makita niya, kaya ng bilangin ng kanyang daliri. 300 lang silang lahat. At nang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng 300, ay yung gagapiin ang mga Midianites. And lastly, ang Diyos, si Gideon is still, he is in his fear. Siya pa rin ay naroon sa kanyang pagkatakot. Pero ang Diyos, take note, brothers and sisters, ang Diyos na tumawag sa kanya, ang Diyos na mayroong layunin sa kanya, ang Diyos ay nagsabi sa kanya, Gideon, bumaba ka sa iyong mga kaaway at doon meron akong ipapahayag sa iyo. At pagdating niya doon, mga kapatid, nagkukwentuhan at kinukwento ang kanilang panaginip at ang kanilang karanasan sa panaginip.
At sabi nila, nakakita ako ng sa aking panaginip, nakakita ako ng isang malaking tinapay ng sibada na gumugulong mula sa bundok at tumama sa ating kampamento at pinasambulat tayong lahat. Sabi niya, alam mo ba kaibigan, alam ko ang ibig sabihin niyan. Yan ay tabak ni Gideon sapagkat ibibigay tayo ng Diyos sa kanyang mga kamay. Nang marinig ito ni Gideon, tayo na! Ang kanyang puso ay na-enlighten. I know I am the bride that he is returning for. Alam ko, ako ang pinili at hinirang ng Diyos para sa ganitong gabanin, para sa ganitong gawain. Sabi niya, tayo na! At ng gabing iyon, sa pamamagitan ng 300, ang isang kaaway na kasindami ng buhangin sa karagatan ay nagkaping lahat. Praise God. Sino ang nagdala ng enlightenment? Hindi ang sino man. Ang nagbigay ng enlightenment ay ang Diyos na tumawag sa Kanya. Ayaw kong i-rely ang aking pagkatawag sa sinasabi ng sino man. Dahilan meron silang nakikita para sa akin at para sa inyo na maring sabihin nila, hindi ka karapat-dapat. You are not worthy. You are not qualified. You are underqualified. At ayaw kong ma-rely ang aking puso kaisipan sa ganitong bagay. Gusto kong ilagay ang aking pananampalataya sa Diyos na tumawag sa akin. Dahilan kung ang Diyos ay tumawag sa inyo, obligado ang Diyos na ihayag niya kung sino ka sa kanyang harapan. Dahilan kung hindi niya gagawin, ikaw ay magiging mabuhay na Kristiyano. Mabuhay na anak ng Diyos. Hahapay dito at hahapay doon. Pag mayroong magandang balita, masaya ka, malakas, salamat. Tinawag ako ng Panginoon at kapag may masamang balita, lugmok ka at di ka makaahon. Hindi ka makapagsalita dahilan nire-rely mo ang iyong sarili doon sa mga bagay na nasa iyong palibot. Huwag mong isettle ang iyong sarili sa anumang bagay. Dalhin mo ang iyong sarili. Lumuhod ka at tanungin mo ang Diyos na tumawag sa iyo. At ang Diyos na tumawag sa iyo ay ihayag niya kung sino ka. Dahilan, sabi ng Panginoon minsan kay Pedro, ano ang pagkakilala niyo sa akin? Tumayo si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sabi niya, ikaw din naman ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At sabi niya kay Pedro, nung si Pedro ay daraan sa karanasan, hinihingi ka sa akin ni Satanas, pero idinadalangin ko ang iyong pananampalataya na huwag magkulang. At kapag ikaw ay nakapanumbalik, palakasin mo ang iyong kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, oo, si Pedro ay babagsak. Si Pedro ay mahuhulog sa kamay ni Satanas. Ngunit alam ng Diyos, alam ng ating Panginoon, si Pedro ay makakapanumbalik. Dahilan sabi niya, pag nakapanumbalik ka, palakasin mo ang aking mga kapatid. Palakasin mo ang iyong mga kapatid. At yun yung nangyari sa John chapter 21, kung niya magkamali. Ang sabi ng Panginoon, Simon, son of Jonah, lovest thou me more than this? And he said, yes, Lord. And he asked Peter 3 times, lovest thou me, Peter? At siya'y nag-grieve. Dahilan 3 times niyang dininay ang ating Panginoon. Pero 3 times siyang tinanong, pero ang sabi ng Panginoon, feed my sheep. Sabi niya, Peter, sa iyong kamay ko pinagkakatiwala ang mga tupa. Sa kabila, si Pedro ay dininay niya ang ating Panginoon,
Not once, not twice, but 3 times. And yet, ibinigay ng Panginoon sa kanya ang ganitong pagkakatiwala. God illuminates his mind sa pamamagitan niya mismo na tumawag sa kanya. Praise God. Tumayo tayo sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Enlightening the eyes. Pagliliwanag ng ating mga mata. Ito'y mga karanasan na kanyang ginagawa sa bawat isa sa atin. Pwede ba natin awitin ang awit na yan? I know I am the bride that you're returning for. Tayo dudulog sa prayer. Hallelujah. You're the one who means everything to me. Once more, I know I am the bride. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, 'cause you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you alone. Once again, I will sing. Oh, I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you alone. hallelujah. Hallelujah. Nais ng ating Panginoon ng ating mga mata ng pananampalataya. The eyes of our hearts, the eyes of our understanding ay maliwanagan. At diyan maliliwanagan maliban ang liwanag ng Diyos ang siyang maglala ng tanglaw sa bawat kaisipan ng bawat isa. Ang sanlibutan ay punong-puno ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. At kahit man ang mga tao na nabubuhay sa sanlibutan ay sila man ay wala ring pag-asa. Ngunit ang tanging liwanag na pinagmumula ng liwanag ng illumination ay walang iba kundi ang kanyang salita. The commandments of the Lord enlightening the eyes. Ang utos ng Panginoon, ang kanyang utos, hindi mo man maintindihan, hindi mo man mag-grasp ang mga bagay na kanyang sinasabi, but just obey. Ikaw ay sumunod. And by, sabi pa ng isang awit,
later on, maintindihan mo ng malinaw ang mga bagay. Bakit ganito? Bakit gayon? At ang isang pang bagay na binigyan nabigyan ng pansin sa araw nito ay ang ating pagkahirang, ang ating pagkatawag na ini-illuminates sa pamamagitan ng Diyos mismo na tumawag sa bawat isa sa atin. At kung gagawin mo ito, wika ng banal na kasulatan, kailanman hindi ka matitisod. Hindi ka babagsak. At sabi ng Book of Proverbs, ang matuwid ay babagsak ng babagsak, ngunit siya kayang ibangon ng Diyos 7 times. Babangon siya ng Panginoon dahilan ang Diyos ang siyang tumawag sa kanya. Praise God. Let us pray. Hallelujah. Ilan sa atin sa oras na ito, hallelujah, nagnanasa na napakahalaga ng illumination. Bakit si Apostol Pablo sa kabila ng mga mananampalataya sa Ephesian ay sumampalataya na ang kanyang prayer ay maliwanagan ang kanilang mga kaisipan, mabuksan ang kanilang mga mata, dumating ang pahid ng Espiritu at ng karunungan at ng kapahayagan, dahilan ito lamang ang magiging daan ng kanilang katatagan sa kanilang buhay. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, mga Diyos, sa oras na ito, ang bawat aking mga kapatid ay nagnanasa ng ganitong illumination. Lord God, di namin pwedeng ilagay ang aming katiyakan, ang aming buhay sa anumang samahan, Panginoon Diyos. Sa anumang mga bagay na sinasabi ng sinumang tao. Lord, ang aming katibayan, Panginoon, at ang aming illumination ng kaliwanagan ng aming pagkaunawa ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ikaw ang siyang source. Ikaw ang liwanag. You are the light, hallelujah, of the world. At ginawa mo rin naman kami na liwanag ng sanlibutan ito, Panginoon, na magliliwanag, O Diyos. At magyayari ito na magliliwanag matapos na ikaw ay liwanagan mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Lord, I pray, sa uling araw nito, kung merong mga puso, O Diyos, ng kanilang mga buhay, Panginoon, ng kanilang mga kaisipan ay kumakaminsan ay nasa kadiliman, na minsan ay naghahatid sa kawalan ng pag-asa. Panginoon, ikaw magliwanag sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng iyong ng pagpapahayag, ng pagpapakilala mo, Lord, kung sino ang bawat isa sa amin. Ano kami sa iyong harapan? Ano ang pag-asa ng aming pagkatawag, ng pagkatawag mo sa amin, Panginoon? At ano ang nakalaang biyaya para sa mga sumasampalataya sa huling mga araw nito? Lord, I pray for the illumination of our hearts, Lord. I pray, Lord God, sa ng enlightenment, Lord, hallelujah, sa understanding ng bawat isa. Dahilan kung hindi ito mangyayari, Panginoon, hallelujah, malalalangan kami ng kaaway. Madidiscourage kami ng kaaway. Madadaya kami, Panginoon, ng kasinungalingan ng kaaway sa uling mga araw nito. Ngunit, Lord God, hallelujah, ang kanyang kasinungalingan na hindi magiging mananaig sa bawat puso na nilagyan at binigyan ng katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Na nililiwanagan, Lord, hallelujah, na hindi kailanman maaring madaya, Panginoon, ang isang mata na nakakikita ng malinaw na bagay. Lord, sa madilim na lugar ay pwedeng dayain kung ano man ang mga bagay dahilan hindi hayag ang mga bagay na nakikita. Ngunit sa isang lugar na maliwanag, hallelujah, kagaya ng sikat ng araw, ay walang anumang bagay na pwedeng makubli, at ito ay malinaw naming masasabi ng aming mga, hallelujah, ng aming mga paningin, Panginoon, kung ano ang bagay nito. O Diyos, hallelujah, liwanagan mo, Lord, ang bawat isa sa amin.
liwanagan mo mula sa iyong maliit na lingkod hanggang sa bawat mga mananampalataya na mga lalaki at babae, Panginoon. Mga kabataan at magulang, liwanagan mo, Lord, ang bawat isa. O Panginoon Diyos, kahit man, kung sino man na nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon, dalangin ko, Lord, ang iyong liwanag ay tumanglaw sa kanya. At liwanagan mo siya, Panginoon, at iyong akayin siya, hallelujah, sa paglilingkod sa iyo. At maging malinaw, O Lord, na siya ay nangangailangan ng kaligtasan. At ang mga anak mo na mga niligtas mo na, ay lubos mo pang kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo, na maliwanagan pa ang aming mga pag-isip at makilala namin kung ano ang mga bagay na inihanda mo sa bawat isa amin. Ng bagay na ito ay hindi kayang saysayin ng aming mga pangungusap at salita, ngunit lahat ng ito ay nilaan mo, Lord, sa bawat isa na umiibig sa iyo. Lord, I pray for the blessing. I pray for the enlightenment, Lord. I pray for the illumination, Lord Jesus. Hallelujah. Walang sino man sa amin, walang isa man sa amin, walang isa sa amin ang mananatili sa kadiliman. Hallelujah. Let the light of God shine, hallelujah, sa bawat isa, Panginoon. At kami, O Diyos, hallelujah, iyong sinabi, Panginoon, ikaw ang liwanag ng sanlibutan at sino mang sumasampalataya sa iyo ay hindi sila lalakad sa kadiliman, but they will have the light of life. Hallelujah. Magkakaroon sila ng liwanag sa kanilang buhay. Panginoon Diyos, maraming salamat. Nais kong pasalamatan ka, Lord, sa iyong mga salita na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. At dalangin namin, Panginoon, ang pagpapatuloy pa ng iyong biyaya sa amin at ang mga bagay na nais mong, hallelujah, ipahayag sa uling maaraw nito. Let your name be praised and be honored. And we give you all the thanks and praise and glory in the mighty name of our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. Everybody say amen. Palakpakan natin